Lola! Lola, kwentuhan niyo po kami. Ako rin, Lola. Gusto ko rin po makinig. Ako rin po, Lola. Ako rin. Kaya po nga po kami. Bakit na magkipaglaro? Hindi nga po kami kakatakbo, Lola. O siya, halina kayo't maupo nang magsimulan na natin ang aking isaya. Lola, tungkol saan po yung kwento niyo? Huwag ka na nga maingay dyan. Makinig na lang tayo kay Lola. Ito talagang mga batang to. Huwag na kayong mag-away. Kwentong ito ay tungkol sa isang bata na nagngangalang Pepe. Noong unang panahon, sa lalawigan ng Laguna, lungsod ng Calamba, ay matatagpuan ang isang batang nagngangalang Pepe. Ilang taong gulang pa lamang si Pepe ay kapansin-pansin na ang pagiging matalino, magalang at pagkamatulungin nito. Oh, tara na anak, mag-aral na tayo magbasa. Buksan mo na yung aklat mo. Ayan, siya. A. Ba. Pa. Da. Galing mo talaga. Anak, manang-mana ka sa akin. Bilisan mo pa ha, kaya mo yan. Oh. A. Ba. Ka. Da. Isa pa. A. Ba. Ka. Da. Ha? Abakada. Galing-galing talaga ng anak ko. Oh, siya, tama na muna ito ha. Mamaya na lang muna. Papaliguan muna kita at baka dumating na yung mga kapitbahay natin. Sige po, Nay. Ka na. Ako, si Jose Protasio Rizal Mercado y Alonzo Realonda. Sa aking murang edad, iminulat na ako ng aking mga magulang bilang isang rehelyoso, matapat at mapagmahal. Sa katunayan, nakasanayan ko na ang gawi na sabay-sabay na pagdarasal kasama ang aming mga kapitbahay. Uy, Lola. Ang laki na ng anak mo, no? Ilang taon na nga ulit yan si Pepe. Ayun lang si Pepe, Mare. Mag-aapat na yan. Talaga ba? Galing-galing niya, napakabibong bata. Siyempre, mana yan sa akin, Mare. Ay, oo nga pala. Kamusta na pala yung isang mong anak na babae? Yung sumunod kay Pepe? Sino? Kasama't kalaro niya, ni Pepe? Ah, si Concepcion ba? Oo, ayun, si Concha. Kamusta na nga pala siya? Ito nga, Mare, namumblema pa ako at may sakit yan si Concepcion. At ito naman si Pepe, malapit na magdiwang ng kaarawan niya. Huwag ka mag-alala, Mari. Sasama namin sa kusina. Kaya naman, sana mabilis yung pagdating niya. Salamat. Lipas ang isang taon, namatay si Concha dahil hindi na nakayanan pang lumaban ng katawan nito sa sakit. At dito unang naranasan ni Pepe ang pagluha at pagdadalamhati sapagkat sa kanilang magkakapatid, si Concha ang pinakamalapit sa kanya. 4 na taon ako nung una kong maranasan na umiyak dahil sa pagdadalamhati at pagmamahal. Mahal kong kapatid, Concha, mananatili ka sa aming puso at isipan. Hanggang sa muli nating pagkikita, nagmamahal, Jose. Sabi ko na kanina na matalino si Pepe, di ba? Hindi lang yan. Magaling rin si Pepe sa larangan ng sining dahil sa impluensya ng kanyang maestro Leon Monroy. Kitang-kita ang potensyal mo sa larangan ng pagpipinta, lalo na sa pagsusulat ng mga tula. Maraming salamat po, Maestro. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi ko po malalaman at mapapag-aralan kung ano ang mga kailangan na gampanan dito sa larangan ito. Kaso nga lang, sa di inaasahang panahon, namatay ang kanyang guro na si Maestro Monroy.
Pero dahil dito, nagsimula na rin pumasok sa paaralan si Pepe. Inihatid si Pepe ng kanyang nakakatandang kapatid na si Luciano sa Binyan, Laguna upang doon mag-aral ayon sa kanilang mga. Hala, nakakalungkot naman po yun. Kawawa naman po siya. Tapos ano na po nangyari, Lola? Lumipat na po ba sila ng bahay? Shh! Huwag na kayo maingay at hindi na matuloy ni Lola ang kanyang kwento. O siya, makinig na kayo para malaman ang susunod na nangyari. Ikaw, Jose, marunong ka ba magsalita ng salitang Espanyol? Pasensya na po, pero kaunti lamang po yun ako. Ang salitang Latin, marunong ka din ba? Kaunti lang po yun po. Nakikita mo ba yung sarili mo? Napakaliit mo lang, napakakitid ng utak mo. Ito naranasan ni Pepe ang ibang pagmamalupit, hindi lang ng kanyang guro, pati na rin ang kanyang mga kamag-aral. Chongo, akit mo na wala pang alam. Ano nangyayari? Bakit kayo nag-aaway? Ginoo, si Jose po kasi yung pasimuno eh. Opo, Ginoo, siya pa yung nauna. Ikaw, Jose, halika, akin ang dalawang kamay mo. Tumayo kayo. Pero kahit na ganon ang naranasan niya, ay nagawa niya pa ding makapag-aral ng mabuti at mangibabaw sa lahat ng mag-aaral sa Binyan. Nais kong masaksiyan ninyo ang pagbitay sa tatlong paring ito. Mga taksil sa simbahan, mga irehe! Bitayin na yan! Bitayin na yan! Grabe na talagang mga malulupit na gwardiya sibil na ito. Mga wala silang awa. At yung mabubuti na pare, kinakawawa nila. Hindi ko na rin alam kung bakit gusto nilang pumatay ng ibang tao. Hindi na rin nila ginagamit ang kanilang kapangyarihan sa tama. Kaya halika na't umalis na tayo at magpahinga kuya. Halika na. Sinvergüenza! Umayos kayo dito. Ikaw, si Dora. Wala akong ginawa kundi sa'yo maging mabuting asawa. Tapos tigaganti mo sa akin? Ha? Sumagot ka! Alberto, yan mo lang paliwanag. Nagsasakripisyo ako para sa pamilya natin. Tapos tigaganti mo sa akin, ha? Kay kabron! Kailan ba ako ginaganito? Ha? Yan mo lang pala. Alberto, sandali! Alberto! Oh, Alberto, kapatid, ba't ka na pa rito? Kasi ate Lolay, si Dora, nahuli ko may kinakasamang lalaki. Kaya naisip kong hiwalay na siya. Hindi maaari. Hindi mo ba naisip kung anong sasabihin ng ibang tao? Hindi magandang maging usapan tayo sa bayan na ito. Ako, sinasabi ko sa'yo, Alberto, hindi mo pwedeng dumisa ng pangalang ibinigay sa atin ng ating mga ninuno. Pero sige, bilang kadugo at kapatid mo, nakikinig ako sa payo mo. Mas maganda na siguro makinig ako. Pagod ko magparaya. Sige ate Lolay, mauna na ako. Sige, ang pinayo ko sa'yo ha. Salamat. Magandang umaga, Ate Lolay. Ay, ikaw pala yan, si Dora. Magandang umaga din sa'yo. Halika, pumasok tayo sa loob at pagtitinta kita ng sabaw. Salamat, Ate Lolay.
Oh, Theodora, ang sabaw mo. Higupin mo na yan habang mainit-init pa at hindi na yan masarap kapag lumamig na. Salamat, Ate Lola. Siya. Sige, mauuna na ako. Huwag ka munang aalis at may itatanong ako sa'yo. May naikwento sa akin ng iyong asawa. Sige, dito na ako. Ate Lolay! Ate Lolay! Oh, ano bang nangyari sa'yo? At dun sa baba, rinig na rinig kita. Balak mo ba akong patayin at merong laso ng aking sabaw? Anong lason? Theodora, nung binigay ko sa'yo yung sabaw na yan, tinikman ko yan. Anong wala? Nung tinikman ko yan, biglang sumakit yung tiyan ko. Aminin mo na merong lason yun. Ha? Hindi ko maintindihan yung sinasabi mo. Ano namang mapapala ako kung lalasunin kita? Aminin mo na merong lason yun. Diyos mio! Makalis na nga dito at baka meron pang mangyari sa akin na masama. Magandang umago. Kayo ba si Doña Teodora Alonzo? Ako po? Ano pong may paglilingkod ko sa inyo? Kailangan niyo pong sumama sa amin. Inaaresto namin kayo sa pagtangkang lasunin si Teodora, ang asawa ng iyong kapatid na si Jose Alberto. O saan na? Hindi ko po ginawa yon. Hindi po ako. Maniwala kayo sa akin. Inosente po ako. Huwag niyo, hindi po ko po makagawa yun. Sama ang mga gwardiya sipil, pinalakad nila ang ina ni Pepe mula Calamba hanggang Santa Cruz nang nakapaalamang at nakulong ito sa loob ng 2 taon. Mano po, tay? Ay, mga anak. Magandang araw po tayo. Ganda pala kayo. Siya nga po pala tay. Nasaan po ba si nanay? Hindi pa po kasi namin siya nakita simula nung pagdating. Oo nga po, tay. At mukhang malungkot rin po kayo. Nag-away po ba kayo ni inay? Ayoko man sabihin sa inyo to mga anak, pero inaresto yung nanay nyo. Ano po? Bakit daw po? Ano nangyari? Hindi ko rin alam eh. Nalulungkot lang ako at hindi ko siya napagtanggol kanina. Pero tay, nasan po ba si inay ngayon? Ito siya sa Santa Cruz. Dadalawan ko sana siya mamaya. Sige po, tay. Kami na po ang bahala dito. Mag-iingat po kayo, ha? Tay, sasama po ako. Hindi na naman. Ako na lang. Dito na lang kayo ng kuya mo para may kasama siya. Ganun po ba? Sige po tay, mag-iingat po kayo. Ingat po kayo, tay. Sige mga anak. Una na ako. Sige po. Nay? Nay? Anak, Sen, Gising. ano ginagawa mo ni... Nay? Kamusta na kayo? Sarangay na lang po yung pasyado mo. Miss ko na kayo, anak. Ay, miss na rin po namin kayo, Nay. Ano po ginawa nila sa inyo? Ano po nangyari? Anak, bintangan nila ako. Pinatay ko na. Tinangka ko daw lasunin yung asawa ng yung Tio Alberto. Pero maniwala ko, anak. Hindi mo gagawa ni nanay yun. Hindi mo gagawa yun. Ano po? Pinaglakad din nila ako. Nung walang tsinelas. Mula Calamba hanggang Santa Cruz. Pinilit kong sabihin na hindi ako may sala na inosente ako. Hindi na ako pinapagyan. Mga wala silang awa. Hindi na nila ginagamit ang kanilang kapangyarihan sa tama, Nay. Magbabayad sila. Magbabayad sila. Huwag ka mag-alala, Nay. Gagawin namin lahat ng aming makakaya upang makalabas ka dito agad. Nay. Kumusta mo na lang ako sa kuya mo. Kasi iingat kayong palagi. Tama na yan! Tapos na ang oras ng dalaw! Umalis ka na, bata! Nay, babalik po ako, Nay. Makakalaya ka rin, Nay. Mahal na mahal po namin kayo, Nay. Nay! Nay!
Makalipas ang mahigit 2 taon ay nakalaya na ang nanay ni Pepe at pinagpasyahan na lang nilang manirahan mula sa Maynila. Bagamat dumaan sa ganitong suliranin, ay hindi ito hinayaan ni Pepe na maging hadlang sa kanyang pangarap. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa Maynila. Kasi anak ko, oras na para sa inyong paglalakbay sa kaalaman. Sige po, tay. Handa na po ako. Sanga ni Rizal ang lahat ng pagsusulit. Ngunit napagpasyahan nila na sa ibang paaralan na lamang pumasok. Pinili ni Pepe ang Ateneo Municipal de Manila. Mula nang makapasok si Pepe sa paaralan ng Ateneo, ay talaga namang ipinakita at ipinamalas ito ang angking galing niya sa iba't ibang larangan na nagdulot sa kanya upang siya'y makapagtapos ng may titulo at gantimpala. Sa wakas, dumating na rin ang araw ng aking pagtatapos. Jose Protasio Rizal Mercado Alonso, Bachelor of Arts, Sobresaliente, Best in Philosophy, Best in Drawing, First Honorable Mention in Physics, First Honorable Mention in Chemistry. He is chosen as comportamiento or a student with good behavior, application student with studiousness, and a good border. Oh, anak Jose, bakit hindi ka pa nakabihis? Diba ang bilin ko sa'yo kahapon, pupunta tayo sa bahay ng lola mo. Ikaw na lang ang hinihintay namin ng mga kapatid mo. Aalis po tayo, Nay. Pwede po bang mauna na lamang po kayo sapagkat natapos ko po yung pag-aaral ko. Ah, sige. Pero bilisan mo ha at maghihintay ang lola mo. Sige po, Nay. Mauna na lamang po kayo. Magpapatid na lang po ako kay Mariana. Ah, sige. Mauuna na kami ng mga kapatid mo sa bahay ng lola mo. Mag-iingat kayo ni Mariano mamaya, ha? Sige po, Nay. Ah, sige. Mariano, sino ba yung magandang dalaga niya? Hindi ko pa lang siya nakita. Hindi ko rin alam pero kanina narinig kong tinawag siyang segunda ni Olivia. Ah, ganun ba? Sige, tatatuloy ko lamang sa Ate Olivia. Oh, Sen, nandito na pala kayo. Ate Olivia, kilala mo ba yung magandang dalaga na iyon? Hindi ko pa lamang siya nakita eh. Bakit mo naman natanong? Nagagandahan ka, no? Hindi naman sa ganun. Naninibago lang kasi ako kasi ngayon ko lamang siya nakita. Ah, si Sigunda yun, kaibigan ko. Nagkakilala kami sa La Concordia College. Ah, ganun ba? Sige, salamat Ate Olivia. Mauna na ako. Mula noon, linggo-linggo nang pinupuntahan ni Rizal si Segunda sa La Concordia College hanggang sa isang araw. Oh, Sen, Oh, Ate Olivia, bakit? nabalitaan mo na ba? Ang alin? Naalala mo ba si Sigunda? Yung nakita mo sa bahay ni Lola dati, tapos tinanong mo yung pangalan sa akin? Oo. Bakit? Ano nangyari? Ikakasal na siya. Ah, ganun ba? Ah, sige, pakisabi na sa kanya na maligayang pagbati sa kanilang dalawa. At pakisabi na rin na masaya ko para sa kanila. O, paano ba yan? Mauna na ako kasi marami pa akong ginagawa eh. Ah, sige rin. Ako din madami pang gagawin. Una na ako ah. Ikakasal na pala siya. Hindi ko man lamang nalaman. Hindi man lang niya sinabi sa akin
na iba na pala ang gusto niya. Di bale na. Basta, ang mahalaga ay masaya at nasa tamang tao siya. Ang aking unang pag-ibig natapos sa isang napakaagang oras. Ang birhen kong puso ay palaging magluluksa sa walang ingat na hakbang na aking tinaya. Ang aking mga ilusyon ay maaring bumalik. Oo. Ngunit ang pangkaraniwan at hindi siguradong tulad ko ay tila handa para sa unang taksil na landas ng pag-ibig. Tapos mabigo ni Pepe sa unang babaeng inibig niya ay ipinagpatuloy pa rin nito ang pag-aaral niya. Nag-aral siya sa Universidad ng Santo Tomas kung saan siya ay nangangarap na abogasya. O Nay, kumain na po ba kayo? Gugutom na po kasi ako. Kaso wala po akong kasama kumain. Hindi pa, anak. At mukhang hindi na rin makakapagluto si nanay. Nanlalabo na kasi yung aking mga mata at mukhang mawawalan na ako ng aking paningin. Ano ho? Bakit hindi mo po sinabi sa akin? O sa amin? Huwag kang mag-alala. Ito lang naman si nanay eh. Paningin ko lang naman yung mawawala. Ina, hindi ko kaya makita kang magdusa. Kailangan kong gawin ang lahat para sa iyo. Susubukan kong magpalit ng kurso na aking tatahakin upang matulungan at magamot kita. Hindi na kailangan yun, anak. Hindi na kailangan. Ang mahalaga para kay nanay mo yung pag-igihin mo yung pag-aaral mo. Ina, mahal kita at hindi kita papabayaan. Kung kinakailangan ko magpalit ng kurso, gagawin ko para lang magamot kita. Hayaan mo, magpapalit ako ng kurso para sa iyo. Napagdesisyonan ni Pepe na magbago ng propesyon dahil sa karamdaman ng kanyang inang si Teodora. Nag-aral siya ng ophthalmology sa Universidad ng Santo Tomas. Lahat kayo ay makinig dito. Ang pangangalaga sa mata ay kinakailangan natin dahil ito'y makakatulong sa atin dahil isang kahinaan lamang ay maaari itong makadulot sa ating katawan. Kaya dapat inaaral ito ng maayos at hindi ito binabasta-basta. Naiintindihan niyo ba? Opo. Mikak sa pag-aaral si Pepe hanggang siya ay nakapagtapos. Isang pagpugay sa ating mga bagong doktor. Jose Protasio Rizal Mercado Alonso, Bachelor of Arts Sobresaliente, Best in Philosophy, Best in Drawing, First Honorable Mention in Physics, First Honorable Mention in Chemistry. He is chosen as comportamiento or a student with good behavior, application student with studiousness, and a good border. Isang maligayang pagbati, anak. Maraming salamat sa lahat ng sakripisyong ginawa mo para sa pamilya natin. Alam mo naman na lahat kami ay nakasuporta sa iyo at masayang masaya sa mga tagumpay na nakamit mo. Salamat, Nay. Para po talaga to sa iyo at para po sa pamilya natin. At syempre, sa susunod na mga pasyente na mangangailangan ng ating tulong. Antonio, parang si Jose ata yun. Parang ngayon ko na lang ata siya nakita ulit. Oo nga no. Sandali, tatawagin ko. Jose, Tiyo! kamusta ka? Ayos lang naman ho ako, Tiyo. Kayo po ba? Ayos lang din. Siya nga pala, papakilala ko ang aking anak, si Leonor. Magandang hapon sa'yo. Kinagagal kitang makilala. O paano? Mauna na kami ha. Meron ka ta kasi pupuntahan eh. Mag-iingat ka ha. Walang problema. Mag-iingat din kayo.
Hani man si Pepe kay Leonor Rivera, ay patuloy pa rin itong nagpapadala at tumatanggap ng sulat mula kay Leonor Valenzuela. Ngunit sa tagal ng panahon, ay natigil rin ang pagpapalitan ng sulat ni Pepe at Leonor Valenzuela. Ngunit patuloy pa rin niyang kinuha ang loob ni Leonor Rivera. Kaya naman nahulog ang loob nila sa isa't isa. Leonor, minsan ay hinihiling ko sa bathala na sana ay hindi na lamang tayo magpinsan. Hindi ko kasi mapigilan ang aking nararamdaman. Gustong gusto ko na itong ilabas at iparamdam sa iyo ng sobra-sobra para pwede na rin tayong lumabas ng hindi nagtatago. At alam mo ba, gustong gusto kitang yakapin sa harap ng mga tao. Pero Jose, paano kung malaman nila na may relasyon tayo? Ano na lang gagawin natin? Ano na lang sasabihin nila? Sigurado akong magagalit at tututol sila. Leonor, itatanan kita kung sakaling mangyari iyon. Pero sa ngayon, itatago muna natin dito sa ating mga kamag-anak ang ating relasyon. Tatawagin na lang kitang Tainis upang hindi nila ito ay mahalata. Jose naman. Kuya, siguro mas mabuting sa ibang bansa na lamang ipagpatuloy ang aking pag-aaral. Kitang-kita kasi sa Universidad ng Santo Tomas ang diskriminasyon ng mga Pilipino na nag-aaral doon. Hindi ko na rin masikmura mga profesor doon. Ano? Desidido ka na ba talaga sa plano mong pag-alis? Hindi mo lang ba ito ipapabatid kina inay at itay? Hindi na kailangan, kuya. Baka hindi pa ako matuloy sa aking paglalakbay. Huwag mo na lang sana ito sabihin sa kanila. Kung desidido ka na talaga ay hindi na kita pipigilan pa. Basta't mag-iingat ka doon at lagi kang magpapadala ng liham para malaman namin kung anong kalagayan mo roon. Siya nga pala, may nais akong ibigay sa'yo. Maaari mo ba itong ibigay kay Leonor? Leonor? Rivera? Yung anak ni Tio Antonio? Oo. Hindi ko alam. Sa dinami-dami ng mga babaeng nakilala ko, siya lang nakita ko makakasama ko sa habang buhay. Nagbibiro ka ba, Jose? Naiintindihan mo ba yung sinasabi mo? Hindi ako nagbibiro, kuya. Kailangan makita niya iyan at may abot sa kanya para alam niya kung nasaan ako. Maaaring ibigay ko tong liham na ito sa kanya. Ngunit, hindi ako suportado sa pag-iibigan yung dalawa. Kung ngayon, salamat kuya. May abot mo lamang sa kanya ay masaya na ako. Leonor, mawalang galang na. Oh, Kuya Pasiano, ba't ka na pa rito? May pinabibigay lang na liham si Jose para sa iyo. At siya pala, mauuna na rin ako at marami pa akong gagawin inuutos sa akin inay at itay. Sige Kuya Pasiano, mag-iingat ka ha. Kayo rin, mag-ingat kayo. Sa aking pinakamamahal na Leonor, natagpuan ko ang aking sarili sa yakap ng Akademyang Espanyol. Sinusundan ang kaalaman sa malawakang tanawin ng dayuhang lupaing ito. Ang mga kalsada ng Madrid ay kahanga-hanga at nakakalungkot sapagkat sa bawat kanto, naalala ko ang init na binahagi natin noong nasa Manila pa. Ang layo sa pagitan natin ay tila hindi madaig at gayunpaman ang ating mga puso ay nananatiling konektado sa pamamagitan ng mga pahinang nabuhusan ng tinta ng mga liham na ito. Leonor, ang aking pag-ibig, ang apoy na sumiklab sa mga pasilyo ng Universidad ng Santo Tomas ay patuloy na nagliliyab sa loob ko. Ngunit ang agos ng pagbabago ay malakas at ang aking layunin ay lumalampas sa hangganan ng ating nakaraang pinagsaluhan.
Ang mundo sa paligid ko ay nagising at ako'y nahamon na maging bahagi ng paggising na ito. Nakikita ko ang mga kawalan ng katarungan, mga pagkakasalungatan na nangangailangan ng tinig ng pagbabago. Leonor, ipinamamanhik ko sa iyo na maunawaan. Ang landas na tinatahak ko ay puno ng mga tinik at ang mga rosas na dati nating natamasa ay maaring mapalitan ng mga pagsubok ng isang bansang nangangailangan. Ang ating pag-ibig ay nakaukit sa mga kaharian ng aking puso. Ngunit ang kanbas ng ating hinaharap ay maaring mapinta ng sakripisyo. Hanggang sa araw na magtagpo muli ang ating mga landas, aking mahal, naway makapagdugtong ang mga salitang ito sa mga karagatan na naghihiwalay sa atin. Ikatatlo ng Mayo, taong 1882, napagpasya si Rizal na lisanin ang bansang sinilangan. Sa kadahilanang nais niyang mas palawakin ang kanyang kaalaman sa larangan ng medisina at para na rin sa kanyang sikretong misyon. Siya ay magtutungo sa Barcelona na matatagpuan sa Espanya. Upang makarating doon ay sumakay siya sa barkong Salvadora. 2 araw matapos niyang marating ang Singapore, lumipat siya sa barkong Genoa upang maglakbay papuntang Europa. Ngunit sa 18 ng Hunyo sa parehas na taon, narating ni Rizal ang Barcelona. Tulad ng aking sinabi sa aking kuya, ipagpapatuloy ko ang aking pag-aaral dito sa Universidad Central de Madrid. Kakayanin kong kumuha ng 2 kurso, ang medisina at filosofiya. Hindi ko na sasayangin na pagkakataon upang madagdagan ng aking kaalaman. Sa wakas, ang saya naman sa pakiramdam na isa na akong ganap na doktor. Kunti na lang at magagamot ko na ang aking ina. At syempre, matulungan ang iba ko pang kababayang walang kakayahang magbayad at pagpapatingin sa doktor. Interesado rin pala si Ginoong Ferdinand Blumentritt sa wikang Filipino. Ano kayang padalan ko siya ng librong Arithmetica? Thank you. Jose is really thoughtful. He even sent me a letter with a book. Arithmetica. Dear Blumentritt, I have heard that you are studying our language and that you have already published some works about it. Permit me to send you a valuable book written by my countrymen in our language. The Spanish version is mediocre because the author is only a modest writer, but the Tagalog part is good
and is precisely the language spoken in our province. Hi, you shouldn't have bothered sending me this. As a token of my appreciation, I shall also send him a letter and a book. Mukhang natuwa si Ginoong Ferdinand sa aking pinadalang sulat. Kaya pinadala niya ako ng panibagong libro. Kailangan ko na rin magsulat ng pasasalamat sa kanya. At tatapusin ko na rin ang akdang Noli Me Tangere. Pagkaraan ng ilang taon ay natapos ang pagsulat sa kanyang unang nobela na Noli Me Tangere. Jose, ikaw ba yan? Ano ang nangyari sa'yo? Yola? Ako nga to. Hindi na kasi nagpapadala ng pera si Kuya Pasiano simula nung nakaraang buwan. Isang beses na lang din ako kumain sa isang araw. At ako na rin naglalaban ng aking mga damit upang mas makatipid. Bakit hindi mo sinasabi sa akin? Maaari naman kitang tulungan at pahiramin. Bala ko rin kasi sana ipalimbag ang aking mga libro. Kaso wala na akong pera. May alam ka bang palimbagan at mas mura? Mayroon naman siguro niyan dito. Pwede tayong maghanap. Pwede kitang pahiramin. Sandali. Upang mas makatipid tayo, babawasan ko na lamang ang kabanata nila Elias at Salome. Excuse me, can I get this published? Yes, sure. Let me check it first. Here, 300 for 2 copies. Here. Thank you. Thank you. Sa wakas, nakahanap na rin tayo ng maglilimbag nitong libro ng Noli Me Tangere. Mas nakatipid pa tayo. Akalain mo yun? 300 lamang at nakadalawang kopya na tayo. Masyado kang nagtitipid, Rizal. Kaya ko namang bayaran ng gastos kahit sa iba tayo nagpalimbag. Huwag na, nakakahiya naman sa'yo. Mas mabuti na lamang na nakatipid tayo. Tara. Noong ika-21 ng Marso, taong 1887, ay lumabas sa palimbagan ang akdang Noli Me Tangere. Nakakatuwa naman sa pakiramdam na lumabas na sa palimbagan ng sarili kong akda. Ang pagsulat ko ng akdang iyon ay para sa pagbibigay pag-asa at pagbukas ng mga mata ng mga Pilipino laban sa kanser ng lipunan sa aming bansa. Jose! Kanina ka pa pala nakatulala dyan. Yola, ikaw pala yan. Ito pala, libro ng aking akda. Salamat pala sa naitulong mo sa akin, ha. Walang anuman, Rizal. Salamat nga pala rito, ha. Huwag ka mag-alala. Lahat ng kabutihan mo ay masusuklian. Naku, huwag mo nang isipin yun. Siya nga pala, ako'y mauuna na. Ako rin pala. Mauna na rin ako at mag-aayos pa ako ng aking gamit. Pauwi sa Kalamba. Mag-iingat ka. Ika-3 ng Hunyo, taong 1887, muling naglakbay pabalik sa Kalamba si Pepe. Muli siyang sumakay sa barkong Gemna. Matapos ang masayang paglalakbay sa dagat ng China, ika-5 ng Agosto sa taong ding iyon,
ay nakarating siya ng Maynila. Nakapagpatayo si Pepe ng sarili niyang klinika at simulang tuparin ang pangarap para sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang ina. Nay, para po sa iyo to. Huwag ka pong mag-alala. Gagawin ko po ang lahat ng aking mga kaya upang mapagaling ang iyong mga mata. Maraming salamat, anak. At kung hindi man ako papalari na makakita pang muli, lagi mong tatandaan na ipinagmamalaki kita at ang mga nagawa mo sa buhay. At alam ko rin na hindi ako ang magiging una at huling pasyente na mahahawakan mo. Nay naman, huwag ka pong magsalita ng ganyan. Makita ka pong muli. Magtiwala ka lang. Wala ka bang tiwala sa magaling mong anak? Aba naman, siyempre meron. O siya, halika na. At ituloy na natin ang aking operasyon. Sige po, Nay. Pupulan po muna kayo dito at titigan ko muna ng maayos ang aking gagawin para sa inyong mga mata. Nay, pwede po ba ang pakibuksan ang iyong mga mata ng dahan-dahan? Anak, sigurado ka ba? Natatakot ako. Huwag po kayo mag-alala, Nay. Andito lang po ako. Magtiwala po kayo sa akin. Anak? Anak, ikaw ba yan? Ano po, Nay? Nakikita niyo na po? Oo, nakikita na kita, anak. Ilan po to? 5? 5, tama ba? Tama, Nay. Ito po. 3. Tama, Nay. Nakakita na po kayo. Matapos makapagpatayo ni Pepe ng sarili niyang klinika at tumulong sa iba, napag-isipan ni Jose na gumawa ng ikalawang nobela. Ang daming bumabatikos sa aking libro na Noli Me Tangere. Palibas ay puro katotohanan ang nilalaman nito. Hindi ko maintindihan kung bakit ba hindi nila magawang makita lahat ng kamaliang nangyayari ngayon sa bansang Pilipinas. Yung mga prali na yan, ayaw nilang buksan ang kanilang isip. At isa pa tong si Padre Jose Rodriguez, gumawa pa ng sarili niyang akda na 8 polyeto para lang mambatikos. Mabuti na lamang at nandyan ang aking mga kaibigan upang depensahan ako at ang aking libro. Nakapagsulat na lamang nga ng panibagong akda. At tatawagin ko tong El Filibusterismo. Kasi anak, ano naisip mong gawin? Masyado mong ginagalit yung mga private, mga dayuhan. Wala naman po akong ginagawang masama, Tay. Nagsusulat lamang po ako. At hindi lang nila matanggap na puro katotohanan lamang sa aking akda ang napaloob doon. At masyado silang naapektuhan. Kaya na nga ba sinasabi ko, hindi ka ligtas dito. Mas mabuti pa maglakbay ka muna muli. Pero Tay, kakarating ko pa lamang po ng Maynila. Makinig ka sa akin. Pati ko natin ipadadampot at pahahan ka ng mga yan. Sige po, Tay. Kung ayan po ang iyong pasya, papalamig na lang po muna ako sa ibang bansa. Sinimulan ni Pepe ang kanyang ikalawang paglalakbay noong 3 ng Pebrero taong 1888 gamit ang barkong Zafiro patungong Hong Kong at nakarating rin siya sa Amoy, China noong 8 ng Pebrero taong 1888. Ngunit
Pagdating ng ika-18 ng Pebrero ay nagtungo ito ng Macau, sakay ang barko at agad rin itong nagtungo sa Japan matapos ang 10 araw. Ika-28 taong 1888 noong ika-13 ng Abril 1888 ay nilisan ni Rizal ang bansang Japan. Napagdesisyonan niyang ipagpatuloy ang paglalakbay sa Estados Unidos. Ika-3 ng Mayo taong 188 narating niya ang New York. Noong ika-25 taong 1800 ako ay nagtungo sa London gamit ang barkong City of Rome upang higit ko pang mapalawak ang aking kaalaman sa wikang Ingles. Pagkatapos niyang manirahan sa Paris, napagpasyahan niyang lumako sa Brussels, Belgica. Sa wakas, natapos ko rin. Mahaba-haba rin pala itong nasulat ko sa LFD. Saan ko kaya ito pwedeng ilimbag ng mura lang? Di bali, susubukan ko na lamang munang gumawa ng mga artikulo para sa La Solidaridad. How can I help you? Can I trade this one? Okay, let me check first. Okay, here's your trade. Thank you. Sa wakas, may pandagdag na rin ako sa aking pondo. May mapambayad na rin ako sa aking unang pagbayad. Hello, what can I do for you? Can you publish this book, please? Okay, I will check that. Sorry, I only have this one. Okay, but you still have balance. Jose, Valentin, narito ka pala. anong ginagawa mo rito? At ba't parang mukhang problemado? Nahirapan kasi ako dahil kulang ang aking mga pera. Nagpapalimbag ako ng aking El Filibusterismo. Kaso ayun nga, nawalan ako ng aking pera. Nagkulang. Ikaw naman, Jose. Hindi ka nagsasabi sa akin. Para matulungan naman kita. Magkano ba? Ako nang bahala. Naku, nakakahiya naman. Kamaya, ito na. Keep the change. Okay, thank you. Maraming salamat May lilimbag ko na ang aking librong El Filibusterismo. Wala nga naman. Paano? Mauna na ako. Sige, mag-iingat ka. Paalam. Here's your book. Thank you. You're welcome. Sa wakas, sulit ang pagod at oras sa paggawa ng akdang ito. Dahil sa ngayon, nailathala na ang bawat pahina sa publiko. Muling nagbalik ng Maynila si Pepe noong ika-3 ng Hunyo 1872. Hindi ko na dapat sayangin ang aking oras. Dapat ay magpatawag na ako ng pagpupulong upang makagawa ako ng samahan laban sa hindi makaturungang pamamalakad ng gobyerno sa bansang ito. Magandang araw sa inyong lahat. Unang-una ay nais ko magpasalamat sa pagdalo ninyo sa ating pagpupulong. Ngunit ano nga ba ang iyong nais at ikay nagpatawag ng pagpupulong? Nais kong magsagawa ng isang samahan laban sa pamalaan ng mga Kastila. Ngunit gaano ka nakakatiyak na tayo magtatagumpay? Alam naman natin lahat sila yung kapagawahan. Kaya nga tayo naririto upang magsagawa ng plano ng ating isasagawang mga hakbang. Sang-ayon ako sa sinabi ni Jose, ipagpatuloy mo na ang iyong mga sasabihin. Kung gayon,
Tayo na't namili ng ating mamumuno. Tao po, may sulat po kayo. Para kanino raw? Ay, ito po, may sulat po kayo para kay Sir. Galing kay Gobernador General Dispuhot. O sige, bibigay ko na lang po. Salamat! Good morning, Senor. I have received this letter saying that you want to talk to me in private. Yes, Senor. I sent you the letter because I want to know if you want to go back with me. But why are you asking? We have found this under the pillowcases of your sister Lucia. This is Pobres Frailes, which is satire against Dominican friars. I don't have an idea about that. When we arrived in Manila, the inspector checked our luggages. We don't know about that. Don't deny it. Silence! You will be escorted by Nephew Ramon to Fort Santiago. Take him. No! Let me go! I don't like him. He doesn't know how to respect. He is rude. And he's rebelling against the authorities. I agree. He is a traitor and ungrateful. He deserves to be thrown in the Dapitan. Yes, I have made my decision. Take him to Dapitan. Bakit naman nais nilang bawiin ko ang aking mga sinasabi tungkol sa gobyerno at simbahan? Para lamang ako'y makatira sa kumbento? Ay dapat kong gawin ang mga ito? Gino, ayos ka lang ba? Narinig ko ang inyong mga sinabi. Huwag kang mag-alala at hindi ko isasara ang aming pintuan sa aming tahanan para sa iyo, kapatid. Naku, nakakaya naman. Pero, pasensya na hindi ko matatanggihan ang iyong alok. Kung sa gayon, halika't sumama ka sa akin. Maraming salamat, Don Ricardo. Mabuti talaga na iyong puso. Walang anuman. Apat na taon siyang namalagi sa dapitan kung saan nanggagamot siya sa mga may sakit at hinikayat niya ang mamamayan na magbukas ng paaralan. Good day, Dr. Rizal. I am Josephine and I would like to inquire about the health of your stepfather. I'm sorry. Your stepfather? Okay, just let him sit here.
dapitan nakilala ni Rizal ang isang napakagandang binibini. Siya ay isang Irish na taga Hong Kong at hindi nagtagal ay nahulog ang loob ni na Pepe at Josephine sa isa't isa. Naging matamis ang pagsasama ng dalawa at ninais na magpakasal. What? You're going to marry him? Stop this nonsense! I don't even know him. How do you expect me to just let him marry you? But Pa, I love him. And I know that he loves me too. You don't have to worry, Mr. Toffer. I promise you to take care of your daughter. No! Nothing can change my mind. You two are not going to get married. Papa, why are you doing this? Why don't you just support what makes me happy? Josephine, listen to me. I don't like this guy and I can't lose you. Mister, you will not lose Josephine. We're just getting married. No! You can't keep her away from me. Stop, mister. Let go of me. Stop. Samantala, matapos makausap ni Pepe ang ama ni Josephine, ay patuloy na nagsama ang dalawa. Isang araw ay nakatanggap si Pepe ng balita at agad na nagsulat para sa kanyang kaibigan na si Ferdinand Blumentritt. Dear Blumentritt, I have a suspicion that Blanco had an order to arrest me before we reach Malta because I have an association with the Filipino Revolution. I think I won't be able to send you any more letters because I was ordered to stay in my cabin until there are further orders from Blanco. Rizal. Hello, Mr. Rizal. We've met again. I received an order that you will be transported back to Manila. You will depart at 8 p.m. But why? Just wait and stay. Sino mang kasama sa revolusyon? Wala po akong alam, Ginoo. Nakilala mo ba si Andres Bonifacio o kaya si Apolinario Mabini? Hindi ko po sila kilala. Ngayon ko lang narinig ang kanilang mga pangalan. Ang gayon, pasok na yung siyenda. Bilang Rizal, sa mga papel na ito nakapaloob ang 100 Espanyol na opisyales na magdedepensa sa iyong paglilitis. Ito, ang napili ko ay si Lieutenant Luis Abdiel de Andrade. Aking mga kababayan, ang tao na kaupo ay isang traidor sa ating bansa. Namatay ang ating mga kapwa Espanyol na sundalo na walang ibang ginawa kundi ang protektahan ng ating bansa. Nang dahil sa traidor na si Ginoong Jose Rizal, sila ay namatay. Hindi totoo yan. Si Jose Rizal ay inosente. Ginamit lamang ang kanyang pangalan ng mga katipunero at wala siyang kinalaman sa revolusyon. Natural lang naman na ang mga tao ay nagmimiti ng kalayaan. Ayon sa paglilitis ay si Pepe ay nagkasala ng mga kasong rebelyon, sedition at pagbuo ng illegal na asosasyon. Siya ay hinahatulan ng kamatayan na gaganapin ng Disyembre 30 ng alas 7 ng umaga sa Bagong Bayan. Kaya naman pinuntahan ni Josephine si Pepe sa kanyang selda. Jose! Jose, hindi mahal. Hindi ko matanggap ang parusang ipinaratang nila sa iyo.
Josephine, aking mahal, hindi man nila tayo matanggap, ang pag-ibig ko sa'yo, lagi kong ipaglalaban. Kasi naniniwala at nagtitiwala ako sa'yo. Kaya sa pagmamahalan natin dalawa, handa akong magpakasal at makasama ka sa habang buhay. Kung ganon, may nais akong regalo sa iyo para sa ating kasal. Ang libro na ito. Ito ay sumisimbolo ng aking pangako na mula ngayon, pinipili, at pipiliin kita palagi. Mahal, alam mo naman hindi ko na kailangan ng mga material na bagay. Pero dahil mahal kita, pangako, babasahin, tatanggapin, at iingatan ko ang libro ito. Dahil mahal kita. Tandaan mo na sa araw na ito, ang araw ng ating pag-iibigan. Ang araw na para sa ating dalawa lamang. At ang araw na mangangako tayo para sa isa't isa na paglalaban at mamahalin natin ang bawat isa. Jose, mahal na mahal kita at pinapangako ko yan. Pero sana ipangako mo rin na lalaban ka at hindi mo ako iiwan. Hoy! Sumama ka sa amin! Kanina ka pa namin hinahanap! Sandali! Mahal! Hindi! Hindi! Kailangan natin gawin ito para sa atin! Alam! Handa na ako. Huwag kang matakot. Andito ako. Bago mo makalimutan, Tabiel, tanggapin mo ito. Hindi ko ito matatanggap, Rizal. Ibigay mo na lang ito sa iyong pamilya. Sapat na ang alaala nating dalawa. Akala siguro nila saan ako pupunta. Anong kaya na papalik ko sa Pilipinas? Ang dami mo sinasabi. Stop! Let him take his last leave before you take his life. I don't have any wish or stake other than. Don't put that blindfold on me. Let me face the firing squad. Yung ultimo pabor. Imposible! Then at least, pierce my head. Anyone who raises his voice in the name of the King of the Spain in favor of the crime shall be executed as well. Get ready! Go! Aim! Consuma Tumbes! Fuego! Mahal ko, hindi ko kaya.
tinatawag sa bayang ito. At alam ko, karapat dapat na magbayan sila pagdating ng araw. Hala, nasa si Lola? Uy, gising! Iniwan na tayo ni Lola. Ano ba? Huwag kang magulo, natutulog kami. Mamaya mo na siya hanapin, nandiyan lang yun. Bahala nga kayo dyan. Pepe, aking mahal, kaya nga ng pangako ko sa'yo na hanggat nabubuhay ako ay iingatan ko ang librong to tulad ng pag-iingat mo sa akin. Heto, nakatabi at nananatili pa rin. Nagkaroon man ako ng panibagong asawa ay hindi ko pa rin nalilimutan ang pangako natin na mamahalin at ipaglalaban ang isa't isa. Miss na kita. Kung alam mo lang ang pangungulila ko, bawat oras, bawat araw, buwan o taon, hinahanap-hanap ko ang presensya mo. Hindi man kita nakasama ng sobrang tagal, ang mga araw naman nakasama ka ay hindi matutumbasan ng kahit sino man. Mananatili ka hindi bilang alaala, ngunit bilang paalala na isang beses sa buhay ko'y nakilala kita. Nakatagpo ako ng taong tapat at may paninindigan. Nagsilbing katotohanan sa lahat ng mga kasinungalingan. Lumaban para sa mga hindi ka kayang ipaglaban at nanatiling buhay sa bingit ng kamatayan. Mahal ko, isa ako sa mga lalaban at lumalaban para sa iyo. Kaya sana, lagi mo ring tatandaan na magmula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinipili at pipiliin ko palagi. Di ko maintindihan ang nilalaman ng puso tuwing magkahawak ang ating kamay. Pinapanalangin lagi tayong magkasama. Hinihiling bawat oras kapiling ka. Sa lahat ng aking ginagawa, ikaw lamang ang nasa isip ko, sinta. Sana'y di na tayo magkahiwalay kahit kailan pa man. Ikaw lamang ang aking minamahal. Ikaw lamang ang tangi kong inaasahang makapit